Hi, magandang araw po sa inyong lahat for our second reading of the day. As promised, titingnan po natin kung ano po ang makikita natin sa ating second reading of the day, kung ano po ang current feelings and ano ang nararamdaman niya po, ang nararamdaman niya right at this very moment. No, tingnan po natin. Ako, ang gulo na po ng baraha. Nagkagulo-gulo na po. Saglit, ayusin lang po natin. Saglit, ayusin ko lang po. Yan, inayos ko lang po. Okay, balasahin na po natin ngayon. Tingnan po natin kung ano po ang makikita natin para sa second reading. Ano po ang nararamdaman niya. No, kanina po, sana napanood niyo na po yung first reading of the day. Okay. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Wait ha. Gusto ko na lang pong balasa ito. Saglit. Para kitang-kita talaga natin this is 15 cards already, 16 cards already. Para tingnan po natin kung ano po ang makikita natin. Kuha pa tayo ng another 10. So 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay. Tingnan na po natin. We have 26 cards here. Tingnan po natin ano ang mga nabunot natin. I am block. For most of you, kung hindi man po siya ang nag-block sa iyo, ay blinak mo na din po siya, no? Maybe kayong dalawa ay naka-block sa isa't isa or either isa sa inyo ay naka-block, no? No, kahit kayo, lalo na naka-block kayo sa isa't isa, naiisip niya po na ikaw po ay iba pa rin sa lahat ng nakasama niya. Ikaw po ay kakaiba pa rin sa lahat ng kakaiba. At talagang sa nakikita niya po ay hindi po ikaw, hindi po ito basta-basta na iba siya, ganon. Hindi, nare-realize niya po yung mga sacrifices mo sa kanya. Na-realize niya po lahat ng kabutihan mo sa kanya at lahat ng pagiging generous mo sa kanya. Tama ka daw po. No? Na-realize niya na lahat ng mga sinabi mo sa kanya ay pawang na may katotohanan. Yung anuman yung mga inisip mo sa kanya, yung intuition mo sa kanya, yung idinadakdak mo sa kanya halimbawa, o yung ibinibintang na sinasabi niya sa iyo ay bintang lang, ay tama ka daw po, no? Ikaw daw po ay tama sa lahat ng ito. Pero sabi niya, I wish I could be fully honest with you. Gusto niya raw po sanang maging honest sa iyo at talagang gusto niya po sanang ibahin yung tactics and strategies na to, no, ng pagsisinungaling sa iyo. Gusto niya sanang ibahin na, pero hindi niya po makuha-kuhang ibahin lahat ito, no? Ang pakiramdam niya po talaga ay nahihirapan po siya at hindi niya po alam kung paano po siya magiging honest sa iyo 100%. No? Hindi niya po alam kung paano siya magiging honest sa iyo, kung ano po yung kanyang gagawin, bakit po ikaw ay iba sa lahat, no? Hindi niya alam na bakit siya nakapagsinungaling sa iyo. Ang dami niya pong iniisip ngayon na ang isa lang naman daw po ang solusyon, yan ay ang maging honest sa iyo. Sabi niya, marami na raw po kasing nangyari sa inyo. It is all too much. Parang masyado na kayong nasira sa isa't isa.
sa mga tao, nasiraan nyo na yung isa't isa sa mga tao, ang dami na daw pong nakisawsaw, ang dami na daw po talagang kumbaga sa ang dami ng sumausaw, ang dami ng nakisali, ang dami na nag-impluwensya, ang dami ng kumbaga ang dami ng nadamay sa inyo na akala mo hindi siya naapektuhan, akala mo daw po hindi siya nasaktan, pero tatapatin po kita, nasaktan din naman po ang taong ito, kahit po akala mo itong taong to ay walang pakiramdam, still siya po ay marunong at talagang nasasaktan din po ang taong ito, so ngayon akala mo siya ay okay lang, siya ay chill lang, walang epekto sa kanya ang lahat ng nangyari sa iyo. Marunong lang po siyang magdala. Actually, as a matter of fact, magaling po talaga siyang magdala, Kaya ito pong nararamdaman niya na feeling sa iyo, ay talagang medyo hindi mo nakikitaan ng kahinaan itong taong to. Kaya talaga sa totoo lang magaling siyang magdala. I can come to you now, hindi po siya makapunta sa iyo for the reason na maybe wala rin po itong mukhang maiharap sa iyo, or talagang kasi nakita niya nga na or naramdaman niya na masyado ng maraming nangyari sa inyo at para sa kanya daw ay sobra na po talaga at hindi niya po ine-expect na ganito ang mangyayari sa kanya, sa dami ng mga nangyari sa inyong dalawa. Parang hindi daw proper yung time na lumapit siya sa iyo. This is not the right time para lumapit siya sa iyo, pero namimiss ka na po ng taong ito. Sobra ka na pong namimiss ng taong ito, emotionally, physically, mentally, namimiss ka na talaga po nito, emotionally, mentally, physically, talagang namimiss ka niya. I long for your kiss, talagang iniisip-isip ka na po nito. It is dark without you, sa nakikita ko po dito ay talagang nabibigatan siya, nadidiliman siya sa anuman ang nararanasan niya ngayon. Hindi po ganon kadali para sa kanya lahat ng nararanasan niya ngayon, pero ayan, talagang dark na dark daw ang buhay niya at ang mundo niya nang wala ka. I don't know who I am anymore. Hindi niya rin kilala yung sarili niya ngayon. Hindi niya po alam kung ano yung nararamdaman niya. Hindi niya po alam kung ano pa yung kanyang mararamdaman dahil parang hindi niya po inakala na ito ay mangyayari sa inyo at hahayaan niya na ganyanin kayo o panghimasukan yung sa inyong dalawa. I can't take it anymore. Yung mga nangyayari po sa kanya ngayon ay hindi niya po matake, hindi niya po ito talaga ma-control, yung mga nangyayari sa kanya ay hindi niya po inaakala na kakayanin niya pa sa mga susunod na panahon. Parang sa ngayon po, this is all too much daw po at talagang gusto niya munang ma-relax yung kanyang isipan dahil talagang bago siya gumawa ng desisyon, I can't make a decision, sabi niya. Ayan, I can't make a decision, hindi siya makagawa ng desisyon at sa nakikita ko sa kanya ay talagang mas maguguluhan siya sa mga susunod pang panahon sa kanyang buhay. Why do I feel so lost? Ito pong taong to ay sa ngayon ang kanyang nararamdaman ay para siyang naliligaw. Hindi niya po alam kung ano ang tamang direksyon dahil nga sabi ko nga sa first reading kanina, parang walang magiging direksyon ang buhay nito. Kaya ang pakiramdam niya ay naliligaw siya ng landas. Hindi niya alam. Alam niya po na wala siya sa tamang direksyon at ngayon ay sabi niya talaga ay naliligaw siya. Ngunit hindi kanya makausap. I can talk to you right now. Baby, isa sa inyo ay walang lakas talaga ng loob makipag-usap o dahil nakablock kayo, hindi nyo makausap ang isa't isa for some of you, pero gusto ka po nitong kausapin, wala lang siyang lakas ng loob na kausapin ka dahil sa mga nagawa niya sa iyo na pakiramdam niya ay hindi niya po kayang bawiin.
Will this ever change? No, sabi niya, ito ba ay mababago pa? No, ito daw ba ay mababago pa? Ito daw ba ay, ayan no, sinasabi na parang hindi niya na alam kung ano po ang kanyang gagawin para lahat ito ay matapos na, lahat ito ay magbago. No, tinatanong niya kung magbabago pa raw po ba yung bigat ng pakiramdam niya, yung ganitong sitwasyon nyo. Sabi niya, I am scared of rejection. Sa totoo lang, natatakot ang taong ito sa rejection. Ano? Hindi niya po alam kung ano ang kanyang gagawin at talagang siya po ay takot na takot sa rejection. Why can't I tell you the truth? Bakit daw po hindi niya masabi sa iyo lahat ng katotohanan o lahat ng totoo na nangyayari o nangyari? Hindi niya po masabi sa iyo na ito ang katotohanan, patawarin mo ko. Hindi po siya makahingi ng tawad sa iyo kasi ng sincere dahil hindi niya po masabi sa iyo kung ano po ang katotohanan ng lahat ng ito. I can't let go of you, no? Sabi, I can't let go of you. Hindi po ito, ayan no, hindi po siya makalet go sa iyo, no? Sa lahat ng nangyaring ito, ay hindi pa rin po siya makalet go kung ano man po ang nangyari sa inyo, ang sitwasyon nyo ngayon, still hindi ka po malet go nitong taong to. Dinadaan niya lang po sa mga bisyo, painom-inom lang po to, hindi naman po actual na drugs to, no? Hindi lang po siya makalet go kaya dinadaan niya sa mga ganyang klaseng bisyo. The heat between us is intense, no? Naging intense kasi daw yung sitwasyon nyo to the point na ang dami na nga sabi ko sa inyo sumali, nakisausaw at kung ano-ano po, no? Napakarami na daw po talaga. Pero sa lahat ng yan, isa lang ang takot niya. Takot pa rin itong mawala ka ng tuluyan. Ano? Yan po talaga. O takot pa rin siyang mawala ka ng tuluyan. At takot pa rin siya na dumating ang araw na makamove on ka sa kanya at ayaw mo na sa kanya. I don't know where to start. Hindi daw niya alam kung I don't know where to start. Hindi niya po alam kung ano ang gagawin niya para masimulan niya na mag-reach out sa'yo, no? Hindi niya po alam talagang ayan yung pakiramdam niya. Yung pakiramdam niya is hindi niya alam paano siya magsisimula, no? Ayan, hirap na hirap po ang taong ito ngayon. And sabi niya, how could you ever forgive the mess I've made, no? Hindi daw po niya alam kung paano mo mapapatawad itong mess na nagawa niya sa buhay niya, no? Totally ay alam niya po na sinira niya lahat sa inyo. Alam niya po na siya ang may kagagawan ng lahat ng ito. Life without you is hopeless, dark, and depressing. I miss your light. Namimiss ka po nitong taong ito. At sa nakikita ko, patuloy ka po niyang mamimiss hanggang siya po ay hindi humihingi sa iyo ng kapatawaran. Still, for 2025, ang taong to ay hindi makakapag-move on sa iyo. Sabi niya, why can't I move on from you? Hindi daw po siya makamove on sa iyo. At talagang sa nakikita ko po ay mahihirapan po itong taong tong makamove on sa iyo sa kadahilanan, no? Sa kadahilanan na ikaw po ay ibang-iba sa lahat, no? Ibang-iba sa lahat. Kaya sabi ko nga po sa iyo, hindi lang siya makalapit sa iyo, pero grabe po, itong lahat ng ito ay kanyang emotions, no? Lahat ng ito po talaga ay isang patunay na talagang hindi siya pa nakakapag-move on sa iyo. And for your last card, ang sabi niya, I am stuck in the vision of us together. Kayo pa rin po ang naiisip nitong taong to at kayo pa rin po ang maiisip niya. Okay, that's it for your second reading of the day. Ano po ang kanyang feelings towards you? I hope na naka-resonate po kayo, and if you do, can you please give me a like and comment down below para naman po alam natin kung ano po ang inyong naramdaman dito sa feelings niya sa iyo, no? And for those of you who would like to have a private reading with me, you can message me po at Ladyly Elena. That's Ladyly Elena. Nasa dulo po yan ng ating video.
Diyan nyo lang po ako makokontak. That's my only official and legit FB account. No, bago po yan, nilabas ko po ang fake account ng Lady Elena, kung saan ay makikita nyo po yung kanyang fake account na pwede nyo i-report, lalong-lalo na po yung messenger niya, para hindi na po yan makapag-message, no, sa mga fake subscribers na yung fake account na yan, na makapag-message sa ating mga subscribers at makapanghingi ng dollars at makapag-hack ng kanilang mga accounts. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat, and I hope na naka-resonate po kayo, ha? And sa aking mga ever loyal, solid, and faithful na Lady Elena family, I love you all from the bottom of my heart. Kahit po nasaan akong lupalo, patuloy pa rin po akong magbibigay sa inyo ng reading of the day. Kahit ano po ang ginagawa ko for 2025, tuloy po ang ating channel na Lady Elena. Maraming salamat po sa inyong lahat. And of course, ang lagi ko pong bilin sa inyo is that life is too short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. Ako po ay magbabalik for another set of reading. Huwag po kayong mawawala, huwag po kayong malulungkot, pero lagi pong nahuhuli yung ating second reading of the day. So I hope na huwag naman pong mahuli yan, ano? At magaganda rin po ang ating second reading of the day. Lagi pong yung second reading natin ay napapag-iwanan, ano? Napupunta na po kayo sa third and fourth, no? So I hope na maging maayos po ang inyong second reading. Mabasa nyo po yan lahat. And of course, you have to live for today. Do 3 things that will make you happy for today. Prioritize yourself. Be grateful. Be grateful that you are still alive. You are still alive, and our life po is our greatest blessing. And yung health po nyo at ng family nyo, good health, napakagandang blessings at napakalaking blessings po para sa ating lahat. And also, you have to love yourself, because self-love is still the best love of all, no? Bonus na lang po kung may magmahal sa inyo na talagang totoo, sincere, pero ang ating pong sarili, dapat po mahal po natin ang ating mga sarili. Okay? Thank you po for not skipping ads, and thank you po for not yung hindi nag-i-skip ng video from start to finish, para po makakuha tayo ng energy sa inyong lahat. Masagap ko ang inyong mga energies. Yan. And of course, for those of you po who would like to give me a super thanks for this video, I would really appreciate that and love that from the bottom of my heart. Maraming salamat po sa inyo po. Ako po ay magbabalik para sa ating second reading of the day. Pero bago po yan, sana po ay wag po kayong malungkot sa araw na to, ha? Maraming salamat po, and thank you so much sa lahat po ng panonood nyo. Maraming salamat po sa inyo, and God bless you. Bye! Okay, update po, may nagpanggap pong subscriber natin na siya po ay magpapahula sa fake na Lady Elena, kaya ayan, hinihingan po siya ng $80, at ang cell po niya ay nabigay at nakuha. Ang pangalan niya po sa cell ay Julian Albert, no? Siya po ay may cell account din, kaya mag-iingat po kayo. Ayan po, no, kung sino man po yung scammer na Julian Albert na yan, no, i-insensuhan po natin yan para siya po ay makonsensya. Kung wala man po siyang konsensya, at least po bumalik sa kanya lahat po ng kanyang ginagawa, at maling-mali po yan, ano. Basahin niyo po lahat yan, makikita niyo po, ayan po ang cell number niya at Julian Albert na yan, ano, para po talagang ma-report din po natin yan na siya ay gumagamit ng cell account na Julian Albert. Mag-ingat po kayo. Ayan po yung number niya. Ayan po yung pangalan niya. Huwag po kayong magpauto. Nakita nyo naman po, no, napakalayo po ng pangalan ko sa pangalan ng pinagsisendan nyo po ng account o ng pera. Kaya mag-ingat po kayo at beware sa scammer na to.
At talagang ayan po, pinost ko po ang kanyang pangalan dito para maging babala po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At mag-ingat po kayo, pakireport po ang page na yan, ang messenger niya na Lady Elena. Maraming salamat po and God bless you all. Ayan, sa susunod po makikita niyo yung account niya na ire-report niyo. Salamat po na marami. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ako po ay muling nagpapaalala sa inyo na mayroon pong lumalabas sa FB at Messenger account na fake account po no, nang hihingi po ng $25 through PayPal at hindi po yan totoo. Huwag po kayong maniwala dyan. At pag sinabi mo po na gusto ko pong marinig ang boses nyo, or makita kayo, ang sasabihin po ay magbibigay kami ng link, buksan mo yan, at pagkatapos ay makikita mo ako. Wag po kayong maniniwala dahil yan po ay hindi totoo. Yan po ay isang malaking scam na pag binuksan nyo po ay mahahack po lahat sa inyo. Mahahack po ang inyong mga personal details. Lahat ay mahahak. Ako po ay nalulungkot na ito po ay nangyari, ngunit sa talagang may mga tao pong masasama at may mga tao po talagang hindi makatiis na hindi gumawa ng masama sa ibang tao. Pero maging aware po sana kayo, tulungan niyo po ako, i-report po natin yung fake na yan at sa FB para siya po ay mawala na. At wala na po siyang mabiktima pa, no? Nandyan po lahat ng details at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo.